Noong ako'y nagtatrabaho pa sa isang lumang tindahan ng antigong kagamitan sa Maynila, nakatagpo ako ng isang lihim na mundo na hindi ko kailanman inakalang totoo. Ang itim na pamilihan o mas kilala sa tawag na black market. Hindi ito ang pamilihang karaniwan nating iniisip. Hindi ito ang lugar na dinarayo para bumili ng murang gadgets, peking branded na damit o mga kontrabando. Ang mundong ito ay mas madilim, mas nakakatakot at puno ng misteryo. Ang unang beses kong marinig ang tungkol dito ay nang bumisita ang isang matandang lalaki sa aming tindahan. Maputla ang kanyang balat, parang hindi nasisikatan ng araw. Mahina ang kanyang tinig, ngunit may awtoridad. May dala siyang isang lumang kahon na yari sa kahoy, pininturahan ng madilim na kulay at may mga ukit na hindi ko maintindihan. Alam mo ba kung anong meron dito? Tanong niya sa akin habang dahan-dahang inilapag ang kahon sa mesa. Hindi ko alam kung bakit, pero nang makita ko iyon, parang bumigat ang paligid. Parang may bumulong sa tenga ko, pero wala namang ibang tao sa tindahan maliban sa amin. Hindi ko alam ho. Ano po ba yan? Sagot ko habang pilit na pinipigilan ang kaba sa dibdib ko. Ngumiti siya. Isang ngiti na hindi ko malilimutan. Parang may sikreto siyang gustong ipaalam, pero hindi niya sinasabi ng direkta. Isang bagay na hindi mo dapat buksan kung hindi mo kayang harapin ang laman nito. Simula nang dumating ang matandang iyon, hindi na ako mapakali. Sa tuwing natutulog ako, nananaginip ako ng mga kakaibang imahe. Mga anino sa sulok ng silid, mga matang nakatitig sa akin mula sa kadiliman, at isang tinig na bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Isang gabi, nagdesisyon akong hanapin ang itim na pamilihan. Ayon sa mga narinig kong usap-usapan mula sa ilang customer namin, may isang underground market sa isang lumang gusali sa may pier. Isang lugar na hindi madaling pasukin ng kahit sino. Hindi ito ordinaryong palengke. Walang ilaw maliban sa maliliit na lampara at kandila na nagbibigay ng anino sa paligid. Ang mga tindahan ay hindi gawa sa kahoy o semento, kundi sa makapal na tela at tent. Para bang isang lumang karnabal na itinayo sa ilalim ng lupa. Ang mga tindera at tindero, mga mukhang hindi mo gugustuhing makasalamuha. May mga nakabalot ang muka, may mga hindi mo matanaw kung saan nakatingin, at may iba na parang hindi nagsasalita, kundi mga bulong lamang ang naririnig mula sa kanila. Habang naglalakad ako, napansin ko ang isang stall na may mga lumang bagay, mga alahas, libro, at mga kahon na katulad ng dinala ng matandang lalaki sa tindahan namin. Interesado ka ba sa mga kahon? Tanong ng tindero, isang lalaking payat, mahaba ang kuko, at halos kulay abo na ang balat. Depende sa laman, sagot ko. Ngumisi siya at inilabas ang isang kahon na halos kaparehong-kapareho ng sa matandang lalaki. Isang beses lang itong binebenta, at kapag binuksan mo, hindi mo na ito maibabalik. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin, pero kahit may takot akong nararamdaman, may kakaibang puwersang nagtutulak sa akin upang kunin ang kahon. Magkano? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Bagkus, inilapit niya ang kanyang bibig sa tenga ko at bumulong. Kapag binili mo ito, ang tunay na presyo ay babayaran mo sa ibang paraan. Pagka-uwi ko, hindi ako mapakali. Parang bumibigat ang kwarto ko. Parang may kakaibang presensya na nakabantay sa akin. Nakaupo ako sa kama. Tinitingnan ang kahon na ngayon ay nasa ibabaw ng mesa. Malamig ito sa kamay, kahit na mainit ang paligid. Bulong ng utak ko. Buksan mo. Nag-atubili ako.
Alam kong may mali. Pero sa isang iglap, natagpuan ko ang sarili kong hawak ang takip at dahan-dahang binubuksan ito. Pagkaangat ng takip, isang napakalakas na hangin ang lumabas mula sa loob. Napaatras ako. Ang ilaw sa kwarto ko ay nagpa-flash at ang pintuan ay kusa lang sumara na parang may puwersang humatak dito. Sa loob ng kahon, may isang itim na tela. Inangat ko ito at doon ko nakita isang maliit na nilalang. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Parang isang fetus pero hindi tao. Maitim ang balat, mahaba ang mga kuko at may mata itong kulay pula na nakatingin sa akin. Hindi ito gumagalaw pero pakiramdam ko, hindi ito patay. Biglang may bumulong sa tenga ko. Isang tinig na parang maraming tao ang nagsasalita ng sabay-sabay. Ikaw ang pumili. Ikaw ang nagbukas. Kaya ikaw ang magpapakain. Nabitawan ko ang kahon at napaatras sa sulok ng silid. Hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Maya-maya, nagsimula itong gumalaw. Dahan-dahan nitong binuka ang bibig. Isang bibig na hindi dapat mayroon ng kahit anong nilalang. Isang bibig na punong-puno ng matatalim na ngipin. At doon ko napagtanto. Hindi lang ako bumili ng isang lumang kahon. Bumili ako ng isang sumpa. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog, pero nagising ako kinaumagahan na wala na ang kahon sa mesa. Ang pinto ng kwarto ko ay nakabukas at ang sahig ay puno ng marka ng maliliit na paa. Simula noon, hindi na ako tumapak muli sa itim na pamilihan. Hindi ko na rin nakita ang matandang lalaking unang nagpakita sa akin ng kahon. Pero isang gabi, may natanggap akong liham na iniwan sa tapat ng pinto ko. Isang lumang papel na may sulat kamay na halos hindi na mabasa. Ang sabi nito, bawat kahon ay may laman at bawat laman may kaluluwa. Hindi mo na ito maibabalik, kaya siguraduhin mong hindi ka ang susunod na laman. Ang lahat ay may presyo, pero ang tanong, handa ka bang malaman kung ano ang kabayaran? Noong bata pa ako, lagi kong naririnig sa matatanda ang tungkol sa mga lugar na hindi dapat pinupuntahan. Mga eskinita sa loob ng palengke, mga abandonadong gusali, at higit sa lahat, ang tinatawag nilang black market. Ang alam ng karamihan, ang black market ay isang lugar kung saan mabibili ang mga smuggled goods, mga gadgets, mamahaling relo, at kung minsan, kahit mga pekeng dokumento. Pero may isang itim na pamilihan na hindi basta-basta naaabot ng kahit sino. Ang black market kung saan hindi lang material na bagay ang binebenta, kundi pati buhay ng tao. Minsan, may nakilala akong matandang lasinggero sa tabi ng palengke. Laging nasa kanto, tahimik, pero may matalim na tingin. Napansin kong lagi siyang may hawak na bote ng alak, pero hindi ko siya kailanman nakita na bumili. Nagkakwentuhan kami isang gabi nang pauwi ako galing sa trabaho. Napansin niya ang pagkausyoso ko sa black market. Seryoso ka bang gusto mong makita ang totoong palengke? Tanong niya habang inaabot sa akin ang bote ng alak. Tumingin ako sa kanya. Nag-alangan, pero sa kuryosidad, kinuha ko iyon at tinungga. Ngumiti siya, pero ang ngiti niya ay may halong babala. Sige, sabi niya, dadalhin kita. Pero tandaan mo, hindi lahat ng bagay na mura ay dapat mong bilhin. Hating gabi ng Biyernes, bumalik ako sa palengke. Hindi na ako nagtataka na nandoon pa rin ang matanda. Lasing pero tila matino pa rin ang isip. Handa ka na? Tanong niya. Tumango ako. Dinala niya ako sa isang lumang bodega sa gilid ng palengke.
May isang malaking pinto, puno ng kalawang, at isang bantay na hindi ko maaninagan ang muka. Kumatok siya ng 3 beses. May sumilip na isang matandang babae at agad kaming pinapasok. Pagpasok ko, nawala ang lahat ng amoy ng palengke. Sa halip, sumalubong sa akin ang halimuyak ng mga tuyong dugo, bulok na karne, at kung ano pang hindi ko matukoy. Napansin ko ang mga tao. Mga mukhang hindi mo basta makikita sa ordinaryong pamilihan. May naka-hood, may naka-shade sa loob ng madilim na gusali, at may ilan na nakatayo lang sa tabi. Animoy nag-aabang ng kung anong susunod na mangyayari. Sa isang sulok, may mesa kung saan may nakataklob na puting kumot. Dahan-dahang inangat ito ng isang lalaking mukhang doktor. Sa ilalim ng kumot, isang katawan ng lalaki, patay na, pero mukhang sariwa pa. Bagong dating, bulong ng isa sa mga parokyano. Napatingin ako sa matanda, pero kalmado lang ito. Dito sa black market na to, bulong niya sa akin, hindi lang smuggled goods ang binebenta. May mga parte ng katawan, may dugo, at kung minsan, buhay mismo. Napalunok ako. Hindi ko alam kung matatakot o masusuka ako. Isang lalaking nakaitim ang lumapit sa akin. Interesado ka ba? Sa ano? Sagot ko, pilit na pinapanatili ang aking boses na matatag. Sa likod niya, may isang lumang freezer. Binuksan niya ito. Laman nito ay mga mata, mga kamay, at ilang piraso ng lamang loob. Tingnan mo to, anya. Iniaabot sa akin ang isang maliit na bote na may laman na tila pulang likido. Dugo yan ng espesyal na donor. Bulong niya. Hindi basta-basta dugo ng tao. Ito ang dugo ng may espesyal na kakayahan. Mahal yan, pero kung bibili ka, may diskwento ako para sa'yo. Nanginig ang kamay ko. Hindi ko alam kung totoo ang sinasabi niya o gusto lang niyang takutin ako. Pero ang mas kinatatakutan ko, may bumibili talaga ng ganitong bagay? Biglang nagpalakpakan ang mga tao. Napatingin ako sa gitna ng silid kung saan may isang lalaki, nakatali, halatang lantang gulay, at tila wala ng malay. May isang lalaking may dalang kutsilyo. Lumapit siya sa nakatali at inilapat ang matalim na dulo sa kanyang leeg. Para sa bagong kasunduan, sabi ng isang matandang babae. Sumigaw ang biktima. Wala akong nagawa kundi manood habang dahan-dahan tumulo ang dugo mula sa kanyang katawan papunta sa isang basong hawak ng matanda. Ininom niya iyon hanggang sa maubos. Hindi ko na alam kung paano ako nakatayo pa nang hindi sumusuka. Gusto kong tumakbo, pero alam kong kung gagalaw ako ng mali, baka hindi na ako makalabas ng buhay. Nilingon ko ang matandang lasinggero, pero wala na siya. Naiwan akong mag-isa, kasama ang mga halimaw na ito. May lalaking lumapit sa akin, may dalang maliit na pakete. Sa tingin ko, dapat kang bumili. Sabi niya, habang nakangiti. Para sa iyong kaligtasan. Tumango ako, kahit hindi ko alam kung anong laman ng pakete. Binuksan nila ang pinto. At nang lumabas ako, saka lang ako nakatakbo ng mabilis hanggat kaya ko. Hindi na ako bumalik sa lugar na iyon. Minsan, iniisip ko kung paano nakakalusot ang mga ganitong gawain. Paano nila na itatago ito sa mata ng batas? At higit sa lahat, sino ang mga bumibili sa kanila? Kung may nagbebenta, may bumibili. At kung may bumibili, may taong nawawala upang maging paninda. Hindi lahat ng nasa pamilihan ay dapat mong pag-interesan. Dahil sa ilang lugar, ang pinakamurang produkto ay ang iyong kaluluwa.
Noong nag-aaral pa ako sa kolehiyo sa Maynila, mahilig akong maghanap ng mga murang bilihin sa mga ukay-ukay at mga pamilihan ng segunda manong gamit. Minsan sa Quiapo, minsan sa Divisoria, pero ang pinakaaabangang lugar ng marami sa amin ay ang itim na pamilihan. Isang lihim na kalakalan kung saan mabibili mo ang mga bagay na hindi mo mahahanap kahit saan. Dito, binebenta ang mga antigong gamit, mga nakaw na alahas, at kung minsan, mga bagay na hindi dapat ipinagbibili. Ang mga taong bumibili rito ay may kanya-kanyang dahilan. May mga naghahanap ng bihirang koleksyon. May iba namang gusto lang makuha ang mga gamit ng mura. Pero may isang bagay na natutunan ko nang huli na ang lahat. Hindi lahat ng binebenta sa itim na pamilihan ay dapat mong pag-interesan. Isang gabi, dinala ako ng kaibigan kong si Alan sa isang underground market malapit sa pier. Mahigpit ang seguridad at parang hindi ito basta-bastang pasukin ng sino man. Ngunit dahil sa koneksyon ni Alan sa mga nagtitinda doon, nakapasok kami ng walang problema. Habang naglalakad-lakad ako sa loob, isang bagay ang agad na pumukaw sa atensyon ko. Isang lumang estatwa na yari sa kahoy, may kakaibang ukit ng isang nilalang na hindi ko matukoy kung tao o hayop. Mayroon itong mahahabang kuko, nakausling mata, at bibig na punong-puno ng matatalim na ngipin. "Huwag mong bilhin yan, pre," biglang bulong ni Alan. "Bakit naman?" tanong ko. Lumapit ang tindero, isang matandang mukhang matagal nang hindi naliligo, at nginitian ako. Pero sa ngiting iyon, parang may mali. "Interesado ka ba rito, iho?" tanong niya. Tinitigan ko ang estatwa. May bumubulong sa loob ng utak ko. "Bilhin mo ako. Dalhin mo ako." "Magkano?" tanong ko. Ngumiti ang matanda. 500 piso lang. Napakamura para sa isang antigong piraso. Walang nagtatagal na may-ari niyan. Biglang sabat ni Alan. "Kaya mura." Tumawa ang matanda. "Ang totoo niyan, dapat mas mahal pa yan. Pero hindi ko na alam kung paano ko ilalabas sa tindahan ko. Parang ayaw nitong lumayo sa akin." Sa halip na matakot, mas lalo akong na-curious. Ano ba ang kwento ng estatwang ito? Binili ko ito. At doon nagsimula ang aking bangungot. Pagka-uwi ko sa boarding house, inilagay ko ang estatwa sa lamesa sa tabi ng aking kama. Nakatitig ito sa akin. O iyon ang pakiramdam ko. Gabi-gabi, nagising ako sa tunog ng tila kumakaluskos sa ilalim ng kama ko. Minsan, parang may humihinga sa batok ko. Pero paglingon ko, wala namang tao. Sa ikatlong gabi, nagising ako sa bigat sa dibdib ko. Parang may nakadagan. Pagdilat ng mata ko, nakita ko ang isang anino sa gilid ng kama. Hindi ito gumagalaw, pero nakatitig sa akin. Gusto kong sumigaw, pero hindi ako makagalaw. Hindi ko rin maigalaw ang aking dila. Parang may humihigop sa aking hininga. Dahan-dahan lumapit ito. Maitim ang balat at tila lumalabas-labas ang buto sa katawan nito. May mahahabang kuko at isang bunganga na punong-puno ng napakaraming ngipin. Eksaktong kagaya ng estatwa. Doon ko naintindihan. Hindi iyon simpleng estatwa. Kinabukasan, sinabi ko kay Alan ang nangyari. "Anong sabi ko sa'yo? Hindi mo dapat binili yon." Sigaw niya. "Ano bang meron doon?" tanong ko. Napabuntong hininga siya. "May mga bagay na hindi mo dapat inuuwi, lalo na paggaling sa itim na pamilihan. Ang estatwang yan, hindi lang yan dekorasyon." Kinuha ni Alan ang estatwa at tiningnan ito ng mabuti. "Tingnan mo tong bahagi sa ilalim." Itinuro niya ang isang maliit na nakaukit na simbolo.
Alam mo bang ito ang simbolo ng isang gutom na espiritu? Anong ibig mong sabihin? Tao ang gusto nitong kainin. Hindi pagkain, hindi hayop, kundi dugo ng tao. Nalaglag ang puso ko. Kaninong dugo? Napatingin siya sa akin. Kung sino ang huling humawak nito, ibig sabihin, ikaw. Hindi na ako nakatulog ng gabing iyon. Sinubukan kong sunugin ang estatwa, pero hindi ito nasusunog. Binasa ko ito ng asin, pero wala itong epekto. At nang sumapit ang 3:00 ng madaling araw, muling bumalik ang anino. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang ito nakatayo sa tabi ng kama ko. Nasa ibabaw na ito ng dibdib ko. Mabigat, mabaho, amoy patay na daga. At ang mata nito, hindi ko makakalimutan, puno ng galit. Isang boses ang bumulong sa tenga ko. Isang beses kang bumili, habang buhay kang magbabayad. Sa tulong ni Alan, dinala namin ang estatwa sa isang matandang albularyo. Agad itong nag-urong sulong nang makita ang dala namin. Sino ang nagdala nito sa inyo? Tanong niya. Ipinaliwanag namin ang nangyari. Huminga ng malalim ang albularyo. Kailangan nating itapon ito. Malayo. Sa lugar kung saan hindi ito makakabalik. Dinala namin ito sa isang malalim na bahagi ng ilog sa probinsya. Pinulupot ng albularyo sa pulang tela, binasbasan, at ibinaon sa putik sa ilalim ng ilog. Pagkatapos noon, agad kong naramdaman ang paggaan ng katawan ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, nakatulog ako ng mahimbing. Hindi na ako bumalik sa black market. Kahit kailan. Si Alan? Hindi ko na rin siya nakita pagkatapos ng insidenteng iyon. Minsan, naiisip ko pa rin kung ano ang tunay na pinagmulan ng estatwa. Sino ang unang may-ari? Ilang buhay na ang nakuha nito? At ang pinakamalaking tanong sa lahat, kung buhay ito, may iba na kayang nakahanap dito?